ng Pampers. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Oras na para sa exciting na Pinoy Adventures hatid ng Downy. Sa ikalawang bahagi ng aking adventure sa Surigao del Norte, susubukin din ito ang aking lakas at ang aking tapang. Wish us luck. Wala akong hesitation sa puntahan yung cave. Gusto ko talagang silipin yung loob ng cave. Ang Dinagat Island ay mahigit 1 oras na boat ride mula sa Surigao City. Isa ito sa mga malaking isla ng probinsya. Malaking adventure din ang naghihintay sa akin sa Lake Bababu. Going to Lake Bababu, nakilala ko yung mga taga Surigao Diving Club. Sila yung mga kasama ko sa pag-dive sa Lake Bababu. Binigyan nga nila ako ng background tungkol sa lugar. It will be an altitude diving. Kasi akyat tayo ng bundok, so naturally ang isipin mo, yung lake nasa ibabaw. Pero when we arrived there, nagulat kami na pababa din pala. So parang feeling natin na yung elevation ng lake is the same as the elevation of the ocean. It's very steep. Siguro the gradient would be around 60% yung slope. So we have to be careful. Kakailanganin namin ng maraming energy at lakas dahil very technical yung trek papunta doon. Although hindi naman masyadong dangerous because the area is fully vegetated. So lots of twigs that we can hold on to. We will be, yes, nakakapagod. We'll be grasping for our air. Naiintriga ako sa mga naririnig kong kwento tungkol sa Lake Bababu. Malapit na tayo ngayon sa Bababu Beach, kung saan yung jump-off point natin para sa trekking, para makarating tayo dun sa Bababu Lake. Siguro a few more minutes, mararating na natin yung Bababu Beach. Kakadock lang natin dito sa Basilisa Island para marating natin ang Bababu Lake. Pero bago yan, nakikita nyo nag-unload yung mga loaders namin dahil aakit kami pataas ng almost 1 hour, 1 hour and a half. Depende yan sa pacing namin. Pero balita ko nga, sobrang steep nung climb. Kaya ngayon pa lang hinahanda na namin yung sarili namin dahil magiging mahirap ang pag-climb namin bago namin marating ang Bababu Lake. Simulan na namin ang trek paakyat. Ito na yun. Patuloy kang Para marating ang Lake Bababu, kailangan namin maglakad ng matindi. Simula pala ng adventure natin yan. Uphill climb para marating natin ang Bababu Lake. Simula pala ng trek. Nakakapagod na. Bababu. Mabuti na lang daw, hindi umulan dahil magiging madulas ang aming dadaanan. Dapat daw kung kakapit, dapat daw sa bato para matibay. Yung ibang mga twigs kasi na nasa gilid, minsan pag nakapitan mo, malambot, maaaring mabali. Matatala sa mga bato sa nilalakaran namin, kaya kailangan magsuot ng guwantes. Hindi kasi maiwasang kumapit sa mga bato dahil matarik ang daan. Ito na yung simula ng dusa. Yung trekking namin papunta sa Lake Bababu, hindi siya gradual climb. Yung simula pa lang, very steep na agad. Hihingaling ka talaga. There were times na kinailangan namin huminto to recover.
Okay, almost halfway na tayo papunta sa Lake Bababu at nakikita nyo naman simula na to ng talagang napakatarik na climb. Tara, hinga muna. Alright, let's go. Going to Lake Bababu, makapansin mo talaga na very lush yung forest doon. Halos untouched yung forest. So, malilim, hindi mainit yung dinadaanan namin. So kahit naman sobrang hirap nung trail, hindi naman masyadong mainit. Kaya medyo nakatulong yun sa amin. Pagkatapos ng paakyat, pababa naman. Pababa na tayo sa lake at sisimulan na natin yung downhill. So dapat mas careful pag pababa na hindi madulas. Makikita ko na yung lake ngayon dito. Gusto ko nang madaliin ang aming paglalakad para malapitan ang lawa. Pero hindi pwedeng magpadalos-dalos dahil mas naging challenging ang daan. But there's more! Mas mahirap pa dito, pababa. Madulas. Kala mo tapos na kasi kita mo na yung lake. Para na ako nag-dive sa pawis no? Solid. Kahit na gaano kahirap yung ginawa naming trail, pagdating mo dito, pag nakita mo yung lake na to, talagang napakaganda. Majestic. Tapos, maririnig mo lang yung mga ibon. Tapos, sobrang ganda ng vegetation. Parang sulit lahat ng pagod mong mawawala. Ang salitang Bababu ay galing sa baba ng buhaya, hugis bibig o baba kasi ng buhaya, ang Bababu Beach. Mahirap puntahan ang Lake Bababu. Kaya kahit papano, naging malayo ito sa pang-aabuso ng mga tao. At napanatiling malusog at maganda ang kapaligiran ng Bababu. Alright. Welcome to Lake Bababu. Yes, we made it. Okay, sulit ang pagod. Ang ganda dito. Medyo high tide ngayon. Top of that log na makikita mo, that only means na High tide. Yung lake na to is affected by the tidal movement. Dito yung entrance point natin dito sa lake. Pero nasan yung cave, yung underwater cave na papasukin natin? Nung unang-una, akala namin the entrance of the cave should be the one nearest the ocean. So, since the ocean is to our left, akala namin dito. When we explored the area, namin nakita yung cave right across. So, that means it's off siya. So, ibig sabihin, yung cave din, yung entrance, sigurado may paliko yun kasi ang labasan ng dagat. Okay, so magi-gear up lang kami para simulan na natin ang diving. Okay. I was very excited dahil lahat ng dives ko, coral reef diving. So, this will be my first lake diving. First time ko rin na mag-cave diving. Ibang klaseng tanawin na makikita ko sa ilalim. Pero bago kami lumubog sa lawa, may kailangan daw munang gawin. Talagang mga bagong dating dito, talagang uminom sila ng tubig kasi holy water yan dito sa aming lugar. So, mag-swim muna tayo across. Swim na lang. We are all geared up and ready to dive. Pero dito nga sa Bababu Lake, may tradisyon na kailangan bago ka pumunta dito, kailangan inumin mo yung tubig dahil it's considered as holy water or sacred. So ito, tikman natin yung tubig. Wish us luck! Isa sa mga pagsubok na kailangan harapin sa cave diving ay ang madilim na paligid. Sa aking paglubog, naghahalong kaba at excitement ang aking nararamdaman. Bukod sa apektado ang lawa ng tidal changes o ang pagtaas at pagbaba ng tubig, nakita ko rin sa ilalim na may marine fishes, mga isdang kadalasang nakikita sa dagat. Ibig sabihin nito, konektado ang Lake Bababu sa dagat. Yung Lake Bababu kasi, yung sa taas na part ng lake, fresh water, na tapos yung ilalim na part, salt water. So nagbi-mix na yung fresh water and salt water.
So pag dive namin, ang napansin namin mga isda, puro mga saltwater fish. Yun yung kagandahan dun sa Lake Bababu dahil it's a lake, it's an inland lake. Pero may saltwater source siya. Ngayon, hahanapin namin ang nagkokonek sa lawa at sa karagatang nasa kabila ng bundok na ito. Maaaring dumadaan ng tubig sa isang underwater cave. At diretso ang tama ng araw sa tubig. Nakakatakot. Parang nilulusaw ang liwanag ng kadiliman sa ilalim ng Lake Bababu. Dahil bago sa akin ang ganitong underwater experience, hindi ko mapigilang mamangha sa aming mga nadadaanan. Iba yung itsura ng Lake Bababu, talagang very eerie yung ilalim niya kasi madilim, tapos maraming mga nakabagsak na punong kahoy, mabato. Ibang experience, ibang thrill, parang suspense. Hindi mo alam kung ano yung next na makikita mo dahil nga yung visibility is not that good. May nakasalubong din kaming kakaibang isda. Sabi ng mga taga roon, prehistoric daw ito o kapanahunan pa ng mga dinosaurs. It was a totally different feel from my other dives. Nakita kami ng mga malalaking isda. Pero for me, yung maganda dun sa ilalim ng Lake Bababu, yung mga rock formations. Hindi lang ang mga nadaanan naming bato ang nakamamangha sa Lake Bababu. Meron din ditong hollow climb. Ito ang lugar sa tubig kung saan naghahalo ang tubig alat at tubig tabang. Kapag malakas ang current o agos ng tubig, hindi agad makikita ang kaibahan nila. Pinapalabo kasi ng seawater ang tubig sa ilalim. Dahil hindi naman ako baguhang diver at curious talaga ako, malakas ang loob kong sumisid sa ilalim ng lawa. Wala akong hesitations o puntahan yung cave. I was very curious actually. Gusto ko talagang silipin yung loob ng cave. As long as it's safe, as long as hindi naman kami hinihigop masyado ng current, I was willing to go inside. Dahil nga mahirap yung visibility, hindi namin nahanap agad yung cave. Hinanap din ng guide namin yung marker nila kung saan nga yung entrance ng malaking cave. So finally nahanap na yung marker ng cave at nakita ko na yung entrance ng malaking cave. According sa mga experts, sa mga locals din, yun daw yung source ng salt water, doon ang gagaling. So konektado yung cave na yun sa dagat. At yun yung papasukin natin. Yung entrance ng cave, nakita ko kasi may pinakita sa aking pictures. Parang naiba yung entrance ng cave. Kasi pala, nagkaroon ng lindol doon sa area na yun at maaaring gumuho daw yung isang bahagi ng entrance ng cave. Kaya medyo mas lumiit siya ng konti than the photos. Siguro 2 tao, 2 divers ang kasya kung papasukin itong cave na ito. Malawak pa sa loob. At sobrang dilim na. Delikado ang pagpasok sa isang underwater cave.
Dahil hindi pamilyar ang tao sa lugar na tulad ito, matinding pag-iingat ang kailangan dahil maraming pwedeng mangyari sa loob ng kuweba. Maaaring gumuho ito pag lumindol ulit. Maubusan kami ng hangin at ilaw. Mahigop kami ng agos. O kaya maipit kami sa masikip na lagusan. Kaya hindi para sa lahat ang cave diving. Ang cave diving kasi ibang klaseng course of diving yun eh. It's tech diving, it's a specific course na hindi para sa lahat ng tao. Very technical siya at maraming dapat i-consider. Wala pa ako sa ganung level of diving, kaya hanggang doon lang ako sa entrance ng cave, sinilip ko lang. Sa patuloy naming pagsisid, may natuklasan kaming isa pang lagusan. Isang matinding experience ang pagpasok sa bukana ng underwater cave. Yung unang cave na pinasok namin, maliit, masikip, at sobrang dilim. Kahit na may flashlight ako sa kamay ko, pag tinutok ko yung flashlight sa loob ng cave, talagang parang hindi siya gumagana. Habang tumatagal kami sa ilalim, may nadiskubre pa kami. Isang maliit pang lagusan. Maaaring konektado rin ito sa dagat. At baka hindi lang dalawa ang koneksyong meron dito. Namangha ako sa natuklasan namin. Dahil nga low on air na kami, nag-surface na kami. Alive! Bago kami makabalik kung saan kami nag-trekking, kinailangan namin mag-swim across the lake with all our equipment. So medyo nakakapagod talaga yun. Dahil sa adventure ko sa Lake Bababu, namulat ako sa bagong mundo. I can say na after that experience, mas ginanahan pa ako na ma-discover yung iba't ibang lugar sa Pilipinas. Mas nagkaroon pa ako ng hunger for exploration and discovery. Mas naging curious pa ako sa technical diving. Sa pagbalik ko sa syudad, baon ko ang mga kwento at karanasan sa mundong ipinakilala sa akin ng Surigao. Masasabi ko na gusto kong balikan tong lugar na to dahil maraming pwedeng gawin dito. Hindi lang alam ng mga tao, hindi lang napupuntahan ng maraming turista. Pero Surigao has a lot to offer in terms of adventure. Isa to siguro sa mga lugar na gusto kong balikan dahil medyo nabitin ako sa trip na to. Ang dami pang pwedeng gawin na adventure. Sa adventure ko sa Surigao, hindi lang adrenaline rush ang nakuha ko. Nabusog din ang aking mata. At naging mas mayaman sa karanasan. I want to invite a lot of people to go here in Surigao and explore and experience the culture and experience yung mga adventures dito dahil ang dami nga ma-offer ng Surigao at mababait yung mga tao dito. Kahit saan ako magpunta talagang masaya sila at welcome nila ako.